guys, for today's vlog, nagluluto si tita ngayon. Yan siya. So, ayun nga, magluluto ako ng hapunan namin ngayon. So, may natira pa kasing gulay sa rep, kaya yun na muna ang naisipan kong lutuin. So, yung gulay na yun guys, ay yung parang pangpansit, yung merong repolyo, merong carrots, kaya yun yung lulutuin natin. Lalagyan ko lang ng kaunting karne, like karne ng manok, kasi yung pamangkin ko medyo mabilis siyang maumay kapag karne ng baboy, kaya karne ng manok ilalagay natin. Pero kaunti lang naman, kasi kasya lang para sa aming dalawa yung lulutuin ko, since kami lang naman dalawa ang kumakain ng ganitong food dito, dahil ang baby ko ay hindi pa pwedeng kumain ng solid food. So ayun, sinisimulan ko na ngang lutuin, hiwain at hugasan yung mga gulay at pati na rin yung karne. So dyan, habang nagbablog ako, ay daldal ako ng daldal, pero ibo-voice over ko rin naman pala. So para mas maintindihan nyo yung mga sinasabi ko, ayan na nga, magsisimula na ako magluto. So sa mga previous vlog ko noon, na-vlog ko tong aming induction cooker. Ang tagal-tagal na nga yan, pero hanggang ngayon okay pa din siya. Bilib ako sa induction cooker na yan guys, kahit papano tumagal siya sa amin. Pero sa totoo lang, malaki talaga ang kain ng kuryente niyan kasi umiinit. Kapag umiinit talaga ang isang bagay, talagang malaki ang kinakain niyan sa konsumo ng kuryente. So ayun guys, sasabihin ko nga pala sa inyo, isa nga pala sa kinakatakutan ko kapag nagpiprito or nagaano ako ng mga gisa-gisa, yan, naglalagay ako ng sapin sa aking kamay dahil takot akong matalsikan ng mantika. Masyado akong matatakotin guys kasi noon may kakilala ako na natalsikan ng mantika sa mata. Kaya hanggang ngayon dala-dala ko yun at trauma ako. Kaya kapag lagi ako nagpiprito or ako yung nagluluto, naglalagay talaga ako ng sapin sa aking kamay. Hindi ko alam kung bakit, pero taglay ko na siguro talaga yun hanggang sa pagtanda ko. Ayan, umaatras pa ako kasi tumatalsik yung mantika. Bahala na kayo kung ano yung isipin nyo, basta ganyan ang way ko ng pagluluto. Pero after naman yan, tinatanggal ko na rin naman yung sapin sa kamay ko, lalo na kapag nailagay ko na yung gulay at kapag nasimula na siya ng paghahalo dun sa niluluto ko. So ayan, kumakain na nga kami guys dahil luto na yung ulam at gusto ko talagang kumain dito sa sahig namin guys. Ayoko ng lamesa, hindi ko feel. Mas feel ko talaga sa sahig kasi pag sa probinsya, 'di ba, ganyan. Pag kumakain tayo, yan, sa mga lapag, gusto ko talaga kumain sa ganyan kasi feel na feel ko yung pagkain. So ayan, kumukuha na nga ako ng ulam at maya-maya rin ay titikman ko na yung ulam na yan. So yung pamangkin ko, ginagaya niya rin ako ng pasandok-sandok ng kanin kasi 1 cup of rice lang ang kinakain ko. So ayan, tikman na natin. Ang sarap guys, grabe. Ito talaga yung isa sa mga favorite kong gulay, yung repolyo, yung basta halo-halo. Sari-sari kumbaga. Sarap be talaga. Kain na tayo. Tulog pa kasi yung anak ko kaya kain tayo guys. Bye bye.